Para saan ang flu? Ang flu vaccine ay hindi lang para iwas severe pneumonia, iwas ubo, sipon, so maraming benefits. So pag-uusapan natin yan ha, isa-isahin natin kung para saan ang flu para sa buong pamilya kasi yan. Let's see. Kung ikaw ay isang parent na nag-iisip kung ipapa-flu vaccine nyo ba ang inyong baby, baka makatulong ang video na ito sa decision making mo. So, number 1, ang flu ay para iwas absent sa school. Sa isang taon, hindi pwedeng hindi matamaan ng trangkaso ang bata. Kasi nga, di ba, sabi ko, mahina pa yung immune system nila. Kapag yan ay nagkatrangkaso, tatamlayin, lalagnatin, syempre hindi mo siya papapasukin. So, para sa mga mommies na gusto ay perfect attendance at hindi makamiss ng school activity ang inyong chikiting. So, isa yan reason para mapabakunahan mo ng flu si baby. O, number 2, iwas absent sa trabaho. Bakit? Syempre, kapag nagkasakit ang anak mo, yung mga maliliit pa lang, hindi mo maiiwasang hindi ka umabsent, lalo na ang mga mommies. At hindi lang yon, kapag ikaw ay nagkatrangkaso, tapos mahina yung resistensya mo, or hindi ka bakunado, hindi mo rin maiiwasan na mag-absent sa trabaho kasi kailangan mo ng pahinga, lalo na kung nilalagnat ka. Diba? So, ito ay, tandaan ninyo na ang flu ay para din sa matanda. Lalong-lalo na kung madali kang kapitan ng virus. Next is iwas hospital admission. So, trangkaso lang na admit, opo, lalo na yung mga wala pang 1 taon gulang. Bakit? Isa sa mga nagkukos ng malalang pulmonya ang flu. Kung hindi man flu yan, dahil di ba kadalasan, mild lang talaga ang trangkaso, trangkaso lang yan, di ba, ganun tayo. Pero sa mga bata na may hina ang resistensya at hindi bakunado, nagkakaroon po tayo ng opportunistic infection. Yung opportunistic infection, kapag tinamaan ka ng flu, yung mga bakterya nagiging opportunista. Magiging pulmonya din yan kapag nakalanghap po kayo ng bakterya sa labas. So, yun na yung severe pneumonia caused by bacterial infection dahil nga, nung una ay tinrangkaso ka. So, sunod-sunod na yan eh. So, ang unang nangyari ay flu, and then dahil mahina ang immune system ng bata, hindi nalabanan or hindi siya bakunado, kaya nagkaroon ng bacterial pneumonia. O ito ang importante. Iwas malaking gastos. Siyempre, no, kahit hindi yan ma-admit, gagastos pa rin tayo sa check-up, o kung libre man yung check-up, sa gamot. Gagastos ka pa din. Siyempre, kapag nag-absent ka sa trabaho, kung no work, no pay ka, di nabawasan yung sweldo mo. Gagastos po tayo kapag nagkakasakit ang ating mga anak. So, di ba kahit naka-HMO ka, kahit may PhilHealth, meron pa din gastos yan. Alam niyo, nagpatulong ako sa ChatGPT kung ano yung, magkano ba yung gastos kapag nagkatrangkaso. So, chinek ko kung hindi siya nalalayo sa katotohanan. Okay? Tingnan mo yung sinabi ng ChatGPT na magkano yung gastos sa trangkaso ng baby. O kapag mild flu, yung mga hindi na-admit, yung mga nilalagnat lang, ubos sipon. So, check up, kung nagpa-check up, tama to, 400 to 1,000. So, hindi siya nalalayo. Mga 500 average. Mag-follow up ka pa. Siyempre, pag follow up, kalahati na lang. Ako di ako nagpapalaboratory pag kapag kailangan lang talaga, pag matagal na yung lagnat. Pero sa iba, nagpapalaboratory. So, kung magpapalaboratory, yung mga doctors natin, yung iba, nagpapa-CBC, X-ray, magkano din yon? Tapos gamot pa. O di, ang total is average, minimum 1,000. So, agree ako kay ChatGPT. So, 1,000. O buti, mild lang. Paano kapag moderate? Kapag talagang hingal, may kasamang tamlay, at napa-visit na kayo sa emergency room, di na kayo mapakali. May dehydration daw tsaka high fever. Okay. Sige, let's see. Mild flu, dali ha. Papakita ko sa inyo yung gastos ng moderate. Pag sa mga government, walang, dapat libre, di ba? Pero may gamot pa din. Yung gamot hindi libre. Pero sa mga private,
ER consult, mas mahal nga yung mag-ER na kasi binabayaran mo talaga yung ER eh. May ER fee kasi. So, yan, 100 to 1,500. Hindi siya nalalayo sa katotohanan. At sigurado papalaboratory tayo dyan, no? Yung mga ibang parents, kahit sinabihan mo na hindi naman kailangan palaboratory, sila yung nag-insist na palaboratory, pa-x-ray. And of course, kung dehydration, nag-hydrate yan. So, aabutin ka talaga ng 1,500 to 5,000. Yung in-estimate ni ChatGPT dito, minimum 3,000, maximum 8,000. Ito naman, kapag severe, hindi siya bakunado ng flu, tapos mahina pa yung immune system niya, ito daw yung gastos. Na-admit. Siyempre, pag severe, ma-admit yan. Doon tayo sa minimum. Tsaka pag minimum, ito na yung government or charity. Kapag yung maximum dito, na-admit na siya sa private hospital. So, yun, tingnan mo, room per day, ward, 800 to 1,500. Ward pa lang yon. Pag private, pag gusto mo ng private, 2,500. Meron namang 2K per day. Pag ICU, yan, abutin ka ng 5,000 per day, 6,000 per day. Plus, yung PF pa ng doktor, papalaboratory pa, di ba? May mga swab-swab pa yan, throat swab, tsaka medicine. Pag umabot pa yan ng pneumonia, may mga antibiotics pa. Ang mahal ng antibiotics sa private. So, sa mga ibang reports, umabot ng 10,000 to 30,000 ang flu hospitalization. So, ang estimate mo ay 10,000 to 30,000. Ang maganda sa ChatGPT, kinumpare niya yung gastos kung nagpa-flu si baby tsaka yung treatment. So, ang flu vaccine, ito, 700 to 1,200 daw. Pero ngayon, tumaas na, nag-increase na, hindi siya updated. 1,500 to 2,000 plus. Wala pong libreng flu. Yung mga nababalitaan yung libreng flu sa center, binibigay po yun sa senior. Tapos, parang binibigay pa late na mga November, December, January. Yun yung na tayo, pa ibang strain na tayo. Expired na sila by January 31. Pero pwede pa namang ibigay. Siyempre, mas magandang ibigay yung flu as early as possible pag lumabas na yung flu vaccine, like yung March to April, para buong taon protected ka from the vaccine, from the flu virus. So, pag ang flu treatment, pwedeng umabot ng 30,000. Pero sa mga ibang hospital, hindi lang 30,000 to. O kung sabihin mo sa charity or sa nagpa-admit kayo sa government hospital, siguro mahina ang 5,000 to 10,000. So, yon, iwas gastos talaga yung yung pakinabang, yung benefits kapag may flu vaccine ang inyong chikiting. Then, hindi naman talaga siya nire-require, pero we highly recommend flu vaccine sa lahat ng family members magmula 6-month-old hanggang kay mommy tsaka kay daddy sa mga lolo at lola. So, every year po yan, maganda na ipabakuna si baby. Simula pa lang ng, hindi pala lumalabas yan ng January. Lumalabas po ang bagong strain ng flu at March to April. Kung nabakunahan po ng flu si baby last year, ng September, mga bare months or July, huwag nyo hihintayin na July pa lang, doon pa lang kayo magpapabakuna. Kapag po sinabi na ng pedya nyo na meron na, pabakuna na po kayo. Okay? So, sana nakatulong sa inyo to sa decision making po ninyo. Kung may mga questions po kayo, pwede kayong magtanong sa comment and let's answer them. Thank you!